marami pa rin ang supporters si former President Duterte at sang-ayon dun sa kanyang ginawa. Na ano sila, sabi ko kanina, we keep repeating here, yung mga nakatira sa condo, yung mga nakatira sa mga gated na mga subdivisions, hindi ramdam yun kasi may mga security guard tayo. Pero ramdam na ramdam sa mga barabarangay, sa mga iskinita, kasi yung talamak na talamak yung drugs noon. At lantaran ng bentahan ng maliliit na sachet ng shabu. Tapos yung crime, very violent crimes na alam mong lusaw ang utak nung perpetrator, 'di ba? Na talagang 'di ba to rape and to kill a 4-year-old girl. Alam mo talaga na addict lang talaga ang pwedeng gumawa niyan, 'di ba? Minartilyo yung mag-ina, yung nanay at saka yung maliit niyang anak, minartilyo to death. Na lusaw yung utak nung perpetrator. So, ito, yung mensahe natin doon sa mga talagang maalab na bakit yung ginawa ito kay former President Rodrigo Duterte. Tumahimik ang buhay namin noon, nakakapaglakad na kami sa kalye dahil wala nang addict. Anong mensahe ninyo sa kanila, Sir Carlos? Well, unang-una, hindi natin binabaliwala yung kanilang yung ganyang klaseng pagtingin. Kasi meron naman talagang problema sa droga sa Pilipinas. Although yung narrative na dahil dito sa mga droga na to, kaya ganyang katalamak yung mga pag-rape, mga pag-massacre, kailangan i-challenge din yan. Ano ang basihan nila for saying that? Media reports lang? Hindi mo pwedeng sabihin yun Kasi kung ang iyong layunin ay ayusin yung justice system, yung criminal justice system natin, hindi ka pwedeng umasa na lang sa mga ganyang narrative na self-serving. Kaya sinasabi ni Presidente Duterte dati pa, kahit nung nasa Davao, I lived in Davao City for 10 years while he was mayor there. Lumang tugtugin niya na yan. Lagi nilang sinasabi, maniniwala siyempre kasi mahirap naman talaga ang buhay. Pero ang tanong ko sa mga nagsusuporta pa rin kaya Duterte ng ganito, okay, nung ginawa ni Mr. Duterte yung mga ganyan noong 6 na taon niya, gumanda ba talaga actually ang buhay niyo? Naging maayos ba talaga yung pamumuhay niyo? Kung nasa condo kayo, siyempre, gated community, nabanggit mo nga Ali. Siyempre, maayos din yung, hindi niyo mapapansin yung mga ganyan. Pero umayos ba talaga? Hindi na ba kayo nangungutang? Diba? Yung mga ganong klaseng, pero fundamentally, Ali, gusto kong i-challenge yan kasi, admitted natin na mayroong mga problema tayo sa society natin. So dito dapat umiiral yung tulong, dito dapat umiiral yung institutions natin. Hindi mo pwedeng ibigay sa isang berdugo yung pag-solve sa mga ganyang klaseng